Ayun, itong si Kimbo ngayon, ito yung kasama to sa ipapatawag doon sa Supreme Court. Itong darating nga sa April 1 hanggang 3 sa may Baguio, yung oral argument nila dito na doon gagawin. So ito siya yung sobra talaga ang panggigipit ni VP Sara noong time na to na ginagawa pa to nila yung batas ng yung budget doon sa Congress. So ito yung mga kasamahan niya dito. Sila ni Franz Castro, ito si Raul Manuel, itong si Brusas, sino pa yung iba dito na grabe talaga, pinagtulungan talaga nila dito si VP Sara. So ito na yung nangyari ngayon kay Kimbo. Laglag siya kay Franz Castro. Mahirap talaga pagka ang dugo mo ay traidor. Ayun na. Na to siya. Tinatraidor niya to si Kimbo. Nabubulol ako eh. Ano ba yan? So, ayan ang problema sa mga ganitong utak ng mga NPA. Kasi hindi talaga sila pwede na, hindi talaga kakalabanin kung sino man. Close sila dati noong panahon pa to ng noong ginagawa pa nila tong mga budget hearing. Grabe, di siya magpapigil dito sa panghaharas kay VP Sara. Ayan yung video na mapanood nyo ngayon. During the time pa to na ginagawa pa tong hearing nila doon sa budget hearing nga. So, ipasok ko yung video na sinasabi ko na ginamit nila na sangkalan itong si VP Sara para umangat yung kanilang popularidad. Yun pala may ambisyon na kakandidato sila sa kanilang sariling posisyon. Lalo to si Castro na kumandidatong senador. Ito pala talaga ang ginawa niya sangkalan, si VP Sara, para umangat, para sabihin siya na umaatake talaga siya sa mga Duterte. Pasok ko yung video at paki-subscribe po muna itong YouTube channel ko. At paki-like ang video please. At this point, the chair rules that we shall proceed, so the Honorable Franz Castro may now proceed with her interpellation. You have the floor, ma'am. So, Madam Chair, siguro first observation, no, yung on the budget for the 2024, yung Vice President na nagsabi, Madam Chair, na slow and low utilization. So nakita naman natin doon sa presentation. So yung utilization ay napakababa. Pero syempre comment ko lang, no, mas mabilis siya sa confidential funds. 100% in 11 days. Madam Chair. So, Madam Chair, so according to the utilization of the confidential and intelligence funds submitted by the COA to us, no, so we have here surveillance and monitoring. Sabihin ko lang, Madam Chair, no, yung purchase of information out of 125 million confidential funds in 2022, purchase of information 14 million, payment of reward 10 million, rental and other incidental expenses relative to the maintenance of safe houses 16 million, purchase of supplies 35 million, provision of medical and food aid 40 million, payment of incentives or traveling relative to confidential operations is 10 million. So a total of 125 million conducted surveillance in 132 areas in 11 days. So 100% utilization. Madam Chair, I have also here a report about the notice of disallowance. According to the notice of disallowance, the COA disallowed 73,287,000 out of 125 million confidential funds used by the OVP in 2022. So this is 58.63% of the 125 million. So can you confirm, the Vice President? Madam Vice President. Madam Chair, since you allowed her a snide comment, you will allow me a snide comment as well. So my question is, Madam, can you yes. confirm? Yes. Yeah, okay. Diba? Okay. Yes, Madam Chair. So May I, before you proceed, may I remind
both our guests and our resource You should have persons reminded her to when she said the refrain line, diba? I called your from- attention, Madam Chair. You did not recognize me. So, ngayon, sasabihin ko na, if you allowed her that, you allowed me a snide comment as well. I don't recall hearing a snide comment, Madam Vice President. Ang snide comment, that's a matter of judgment. So please proceed with Secretariat, your... Madam proceed, Chair, ma'am, I would like the with your- Secretariat to repeat the first 3 lines of the Well, comments. point of order, Madam Chair. Point of order, Madam Chair, kasi parang... So let's please proceed with the answer. Point of order, Madam Madam Chair, kasi parang siya yung nagpe-preside eh. Yes, that's why ma'am. Kasi inutusan mo Madam Vice yung President. secretariat natin sa Committee on Ganyan Appropriation. Yes. Alam mo, So, ano, order, diba? So, please. Yes, okay, thank you, Madam Madam Vice Chair. President, please proceed with the response. There's a question. Please proceed with the response. Madam Chair, I do not understand bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat. Point of The order, House of Madam Chair, ito yung sinasabi Representatives. natin na dinadivert ang usapan sa ating budget hearing. Kung nagawa po niya yan sa Senado, Madam Chair, dapat hindi natin yan pahintulutan dito sa Kamara. You allowed her a snide comment and then you will not allow Please wait a to be snide recognized. comment? Excuse me, our members and our guests. I warn you. Please wait Don't to go be to this rabbit hole. Please wait to be acknowledged before you speak. Okay, so at this point, Honorable Manuel. Yes, Madam Chair, again, it's another point of order kasi kapag may mga deliberation tayo, we should stick to the topic. Grabe ang ano niya doon, ang pag-atake niya sa VP Sara. Nakikita naman natin kung ano talaga ginagawa nila ni Kimbo. Nagsalitan sila nito. Halos na nga nila durugin ang VP Sara doon sa Congress ng time na yon na ang budget. Imagine mo na yon yung imaginein lang natin yung nangyari noon na ngayon pala babalik din sa kanila ni Kimbo. At saka ito si Kimbo ngayon, nilaglag niya na nga nilaglag na nitong ni Franz Castro kasi sabi niya para makita talaga yung transparent na ang ginagawa nila nung panahon sa BICAM, ito na ngayon ang gusto niya mangyari ay palabasin talaga kung ano ba talagang totoo. So nang nag-file ng petition tungkol ho doon sa may sinasabing GAA na napirmahan na dito sa BICAM na walang mga pirma, pero pagdating sa GAA nagkaroon ho ng pirma. Kaya ito yung dahilan na ito si Attorney Vic Rodriguez ay nagpetisyon sila ni Congressman Ungab tungkol ho dito sa may budget nga na dipiktuso noong panahon na yon. So ito yung video papanood ko sa inyo. Interview lang to siya ng UNTV. Si Kimbo ang nag-admit na may blanco pero sinabi niya ito raw ay ministerial at iniwan na lang nila para sa mga miyembro ng technical working group, yung mga empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan to fill in the blanks in the bicameral conference committee report. And I think the court would want to be clarified regarding her statement of admission and at the same time pointing to the members of the technical working group as the one who filled in those blanks. Bukod kay Congresswoman Kimbo, ipinag-utos din ng SC na dumalo ang Technical Working Group ng Senado at House of Representatives. Sinisikap ang kunan ng UNTV News ng reaksyon si Congresswoman Kimbo hinggil dito. Sabi naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dapat lang naharapin ito. Well, para sa amin na sa makabayan, edi tama lang na harapin nila 'yon para magkaroon na rin talaga siguro ng jurisprudence or ng decision ang Supreme Court kaugnay doon sa BICAM kasi hindi nagiging transparent kasi ang BICAM. So sa pamamagitan nitong petition na ito, at yun nga, kailangan nilang humarap doon para makita talaga yung truth behind
doon sa binabanggit ng mga petitioner na tungkol doon sa mga blanco. Kung gaano ka talaga ka-traidor sa kapwa mo tao, ay wala ka talaga maaasahan sa mga taong ganito. Kasi ito si Franz Castro ay mukhang nag-traidor din to talaga sa mga kasamahan niyang. Hindi lang si Kimbo, pero ang ano nito ay kawawa si Kimbo. Ngayon, naharap si Kimbo sa kanyang sarili na nakakahiya sa sobrang niyang gahaman sa pera. Ayon, nilaglag pa siya nito sa mga kasamahan niya dati. Iwan ko lang kung sino pa ang ano nito na dinamayan ba talaga to si Kimbo. Baka mamaya pagdating sa speaker nito, hindi rin siya dinamayan. Kasi nilaglag na nga siya dito sa may Makabayan Black. Yan ang sinabi ni nitong si Franz Castro na gusto ng Makabayan Black na lalabas talaga ang katotohanan. Imagine nyo ito sila dati. Sila yung grupo na to na suportado nila itong si Kimbo. Pagdating sa problema, wala nang damayan sila dito. Lalo pa nilang diniin si Kimbo kung ano talaga ang magiging problema doon. Kasi siguro may mga hatian talaga sila sa pera. Baka sila hindi patas yung hatian nila sa pera. Ay yun na mukhang bumaliktad na to sila. Kaya ngayon itong si Franz Castro diniin pa niya lalo itong si Kimbo. Kaya ito yung kandidato ng senador, di bahala na tayo dito kung saan natin to ilagay sa Palagay ko hindi naman talaga to mananalo. Hindi naman talaga to mananalo. Mananalo ba to si Franz Castro? Kayo din. Pag ibuto niyo to, ano bang ginawa niya ngayon sa sa party list niya? Panggigipit dito sa nakarang administrasyon. Wala nang anggalang. Bastos na nga sobra. Kaya ayun, pati si Kimbo, laglag niya na. Kung sino pa. Di pati na dito si Romualdez, nilaglag niya na to. Kasi dati nung kailangan nila ng impeachment, sige, sama-sama pa sila dyan. Ngayon tapos na-impeach na si VP Sara sa Kongreso. Wala na silang maaasahan dyan sa Kongreso ngayon kasi nagbayaran na Hindi ko lang alam kung nagbayaran na pa talaga o kung talagang tuluyan na ma-impeach si VP Sara, tsaka na ba ang bayaran. Ngayon kaya nga, pinupush nila talaga ang impeachment sa Senado para siguro magkabayaran na talaga. Ngayon, si Chis Escudero mukhang nagmatigasan pa sa kanyang desisyon talaga. Hindi ko muna talaga to galawin itong impeachment kasi nakaresist kami ngayon. So abangan natin to pagdating itong hearing o itong oral argument pagdating sa pitsa 1 ng Abril kung ano talaga ang mangyayari kay Kimbo. Kawawa ka Kimbo, nilaglag ka na sa mga kapwa mo, mga buaya dyan sa Kongreso.